silang maghahatid sa atin ng balita. Kasama sina Jobert at Derek Chap, silang mga kasama natin sa oras na ang opinyon, talakayan at diskusyon. Tutukan sa OOTD. Executive Secretary Ralph Recto, gagawin daw ang lahat para maibalik ang tiwala ng taong bayan. Gerald Anderson at Julia Barreto, may nasalita na ukol sa isyong kanilang kinasasangkutan. Kobe Paras, instant daddy na? At makihula sa ating hula, tira! Tirahin na dito sa OOTD. Yon! Ang ganda! Disyembre na! December 2 na, ilang araw lang Pasko na. My God. Exciting. Exciting. Actually, it's the birthday of my first cousin who's in San Diego. Si Leslie Torcella. I forgot the family name kasi American husband. At birthday na aking kaibigan, si Erwin Celis ng Malolos, Bulacan. Happy birthday. Wow, it's Christmas time in the city. Excited na ang ating mga OOT dyan. Nakatutok na sila. Naku, tara na. Pasok na kayo sa dati yung tambayan na ngayon ay ginagawa ninyong isa sa inyong mga minamahal na tahanan. Ito po ang OOTD. Oras ng opinyon, talakayan at diskusyon. With my nanay na ang OOTD namin ay ito yung color of the year na ang pantone sa akin ng kulay sa 2026. Ako, konti lang naman yung kulay ko. Ang political and showbiz official dome ng OOTD, Nanay Jobert Socaldito. Oh, naku, maraming salamat, mahal ko anak, Direct Chaps Manansala. Of course, this is the color of the year. Of the year 2026. Next year, ito pa rin. Ito pa rin. Pero sabi nga nila, di ba, may mga Year of the Ox, Year of the Metal Ox. Ako, 1961 ako. Year of the Metal Ox yata ako. Ako, Year of the Snake. Year of the Snake? Alam mo, swerte daw yan. Yes, kaya we're just so excited about this. Pero mas excited ako sa mga mamumutaw, sa mga bibig sa pag-uusapan natin. Kaya diretso na tayo sa This Is It, Politics. Oh no. Oh yes. It's Johnny. Oh yes, it's Johnny. Oh no, it's Johnny. Yes, mga kaibigan, topic natin ngayon ay itong statement, di ba? Statement ng ating bagong executive secretary na si Ralph Recto. Dati siyang finance. Yeah, dating finance secretary, dating senador, siyempre Mr. Vilma Santos. Mr. Vilma Santos yan. Kumbaga, Ralph Recto. Actually, he's my friend. Kaibigan ko yan. Pero mga kaibigan, siyempre, set aside natin mga friendships. Let's talk about what he said. Etong sinabi niya itong huli, nung siya in-appoint na as executive secretary, hindi ko alam kung na siya, legit na yan kasi alam ko acting pa rin yan whatever. Pero siya lang secretary, siya ang pumalit kay Lucas. Sabi niya, gagawin ko ang lahat para maibalik ang tiwala ng taong bayan. Paano? Parang yun din sabi sa atin dati ni PBBM. Sabi na babawiin natin ang tiwala ng publiko papunta na tayo sa bagong Pilipinas. Oo, ang sarap pakinggan, no? Ang sarap pakinggan na ibabalik ang tiwala ng taong bayan sa panahon na hindi pa tapos ang mga alingas-ngas, nasa process pa ng mga investigation, nasa punong-puno ng frustrations ang taong bayan, sa mga kaganapan sa pamalaan caused by the government officials themselves, di ba? And that does not exclude anyone. Lahat sila in general ay dawit-dawit, damay-damay. Though syempre mga kilala naman tayo na matino, pero syempre sa lupon ng kanilang, syempre iisa ang sinisigaw ng tao na parang nanloko kayo, niloko nyo kami, ninakawan nyo kami. That's how they say. May mga ano na parang sa dami, di ba, tinatawag kay Ralph Recto parang Vatman. Na siya nagsulong ng yung VAT. Noon na, naalala ko na, noong sinulong na to, anong ilang taon pa lang ako na. Tagal na yun. Pero wala namang pekit mata tinanggap ng mga Pinoy dahil iniisip nila na ito ay makakatulong talaga. Yeah. Alam mo naman ang mga Filipinos alam mo mga Filipinos, madaling kausap yan Kung alam nila, may paliwanag mo sa kanila na itong bagay na ito ay mas malaki ang magandang maidudulot sa bansa natin more than yung mga kanagaan na effects niya, ay tatanggap ng Pilipino yan At basta makita nila that you are diligently implementing it right, yung tama, yung walang lokohan, yung fair,
yung gano'n, transparent and na biglang lumobo Ah. ang maraming pera ng Pilipinas pero hindi pa rin naramdaman ng taong bayan. At ngayon ay nalalaman natin kung gaano kalaki ang mga nakurakot ng mga politicians. Parang binabalikan tuloy talaga itong si Ralph. Kaya na-realize kasi natin lahat na ito puro lip service lang mula sa kanila. Kasi nga, nakita natin na iba yung sinasabi nila, iba na may nagaganap. So ngayon sa sinasabi ni Ralph Recto, at tulad din ng Pangulo, na pasulong daw tayo sa tunay na bagong Pilipinas. Kaya babawi niya ang tiwala. Because alam nila alam nila, and it's a fact that ang mga tao bayan ay wala ng tiwala. Kumbaga, wag natin sabi, siguro at the most, siguro may 3% na lang na tiwala. Kumbaga, may natitirang konting-konti. Pero basically, wala ng tiwala taong bayan. At paano may babalik ito? Yun ang tanong ngayon kay Ralph Recto. Ako ibabalik ko lang sa kanyang tanong. As a government official, executive secretary at that, paano mo maibabalik ang tiwala ng tao sa gobyerno with what's happening around? Kasi unang-una, Ralph, okay, ikaw ang napanukala tungkol sa VAT na ito na parang 13% ba? O 12%, in the many years ago, no? Tapos, ngayon, may sinabi ka pa, kasi di ba may balak ka dapat na parang may dadagdag ka sana na bagong tax tax na para naman sa government ulit para makalikom ulit ang yung mga pera, may malaking pera sa bangko. Yung mga sa bangko-bangko na pinalagang ka kaya hindi mo itinuloy kasi akala mo pwede may ilusot, di ba? Kasi doon ka kilala yung pagpatol-lalagan ng taxes lalong pahirap sa tao. Ngayon, may request na pinabababa sa iyo yung VAT na from 12% to 10%. At may sinabi ka ngayon na kapag ginawa mong 10% yung buwis na yon ay makaka-apekto ito sa ekonomiya ng bayan. Kumbaga wala rin. Kumbaga the 2% man lang na hiniling ng tao ay hindi mo pa rin mapagbigyan. Kasi ang sabi mo, syempre ang gusto mo ay para bang pro-government ka Parang gusto mo lang kumita ang taong bayan. Pero with what's happening around, sa laki na nawawalang pera ng mga ninakaw mula sa kaba ng bayan, ang mga taxpayers' money. Ngayon, paano mo nga ipapaliwanag sa mga tao na eto gagawa, sabi niya, gagawa siya ng malinis na pamamaraan, mabilis na ganito chuchu, para lalo mo ikaganda ng ekonomiya, ikaganda ng taong bayan. Alam mo, Ralph, ang galing mo magtalumpati. Alam ng mga tao na walang kahinatnan itong mga pinagsasabi mo. It may be bad for us but to think otherwise. Sa parang alam natin na, alam mo, Ralph, umalis ka na lang dyan. Una, hindi ka bagay mag-executive secretary. Alam mo, executive secretary, ang kanilang role, that's the little president. Next to the president. Yeah, that's the little president. He can decide. He decides for the president. Sino pinalitan niya? Si Lucas Bersamin, dating justice. Di ba? Lucas Bersamin. So, ang mga tao, taga-wala. Kasi kilala kanila na para bang, no offense meant, ang dating sa tao kasi of Ralph Recto, tuso. Alam mo yon para bang ang tingin nila, wala siyang pagka-statesman, wala siyang imahe ng statesman, wala siyang puso ng makabayan, I don't know, kasi aristokrata yan pamilya na aristokrata yan, kasi ang mga rectors naman are well off Hindi nila naranasan yung kung hindi nila alam ang tunay na kahulugan ng salitang kahirapan. Yes, they've never lived in the squatters, the slum areas, and pupunta lang sila pag may campaign. Hindi nga maapak sa mga lugar mga squatters. Ang dating kasi sa kanya sa pagsasalita niya ng ganun, parang isa na siyang propeta na tagapagligtas sa maraming bagay. Pero babalikan mo, ano ba talaga? Alam mo, correct me if I'm wrong, Nakap. Kasi sa nakagisnan ko lang of the Ralph Recto na nakilala ko kasi naging senador na siya makilala ko siya. Parang alam ko, bagsak na bagsak ang mga recto sa Batangas. Hindi na sila liquid. Wala nang pera noon, that time. Oo. Hindi pa niya asawa si Vilma Santos. Alam mo yan na Parang yun ang nasubaybayan ko. Bagsak na bagsak yan. They were in debts, yung mga lupa, parang may mga lupa, dami lupain yan. Diyos ko, practically sa Batangas, kung laki ng assets nila in terms of land, no? O mga hektarya, thousands of hectares of lupa. Ang mga rectos, kilalang kilala yan. Kasi syempre, ang mga ninuno nyo, maklaro ang recto. Alam mo na, hindi rin biro ang kanyang pedigree. Alam mo yun? Pamilya niya. Pamilyang kilala. Tapos, bagsak na bagsak yan. At saka, wala masyadong tiwala ang tao. Alam ko, politically sa family nila. Para bang hindi na sila lumulusot that time. Hindi na nanalo yan. Tapos, naging asawa niya si Vilma Santos. Noong naging asawa niya si Vilma Santos, na-soften
na-soften yung imahe. Ang laking tulong. Ang laking tulong. Siyempre, Vilma Santos, star for all seasons. Kumbaga, Nora Vilma, alam mo yun? Kumbaga, pa sa industriya namin, sa industriya ng as entertainment, talagang wala. Ang titingalain mo, Nora Vilma. Vilma Santos yan. Nung nag-asawa si Vilma, talagang nagbukas na malaking oportunidad ito kay Ralph Recto. He got the masses. Mga pangalan, minahal ng mga masang Pilipino, naging senador. Yes. Tapos si Vilma naman nakatulong, naging governor, naging mayor, naging congresswoman. Kumbaga, governor ulit. Oo, governor ulit. Kumbaga, nabalik yung bango ng mga rectos. Tapos si Vilma naman, siyempre, lalong lumawak ang kanyang clout. Siyempre, hindi siya nawala. Kumbaga, she became very successful as a politician, kaya tumaas ang respeto sa kanya ng mga tao. Kumbaga, damay-damay na yan. Kumbaga, nahila niya paakyat. Kumbaga, ito si Ralph Recto. Kaya lang si Ralph Recto, walang amor ang tao sa kanya. Kumbaga, yung national public, parang hindi gusto yung kanya mga kasi ang kanya inisip lagi lang parang puro pera. Hindi mo alam kung paano lalaki ang pera ng gobyerno na hindi mo alam kung totoo na pupunta sa gobyerno. Hindi nga, dahil nasa nangyari nga ngayon masama flood control anomalies na biglang wala naman pala. Naalala mo yung parang recently lang, I don't know kung last year na ito, di ba, nagkaroon ng savings, yung PhilHealth, na parang bang 89 billion yata, na parang bang ang sinuggest, kumbaga, sinabi ni Ralph Recto, because he was the finance secretary, na kunin yung savings na yon, tapos, kumbaga, na ibalik yata sa treasury. Pero ang alam ko, I don't know if it's true na parang yung ibang bahagi ng perang yon ay nilagay pa rin sa DPWH. Kumbaga, hindi kasi dapat pwede yun eh. Kung ano ang budget ng PhilHealth, kung ano savings, dapat nila lang yan. Oo, kasi maraming nangangailangan in terms of the health, di ba? Medications, Medicare ng Filipinos, kailangan ng PhilHealth. Hindi pwedeng galawin yon. Pero hindi ko alam kung talagang naibalik ito sa kaban. Hindi na ibalik ito sa kaban, naging questionable yan. Kasi right after that, wala nang balita eh. Wala nang balita kung nasa na yung 89 billion eh. Hindi ko sinabing binulsa ni Ralph Recto ha. Parang Maharlika funds. So, di ba, parang Maharlika funds, parang nawala na. Pero alam ko, ongoing pa rin yun. Kasi parang may mga pinapasahag kayo mga tao dyan. Ang laki ng masweldo nila. At saka parang meron kayo ini-invest for this and that for Maharlika funds. Pero ito naman, kay Ralph Recto, itong PhilHealth na ito, yung pera ito, gusto ko lang maliwanagan kung saan napunta yung perang yun, kung talaga na ibalik ba yun doon or which part of that at saka eto ba may mga SOP pa ba ito, di ba? Kasi halimbawa kung may mga 10%, example lang naman to, hindi ko sinasabing to kasi siyempre malay naman namin hindi kami nagtatrabaho sa gobyerno. Kung halimbawa itong 89 billion na ito ay babalik sa treasury, ang nagsulong nito ay si Ralph Recto. Does Ralph Recto get something? Itinatanong ko lang, na may nakukuha ba siya? May SOP rin ba siya dyan? Dapat hindi. Siyempre dapat hindi. Oo, kasi ano lang yun eh. Ililipat na naman yun. Bakit tanong mo? Oo, kasi ano na ako eh. Nasanay na ako. Hindi ka naman masisisi. Kasi nga, parang yung pangungurakot sa bansang ito, parang lahat legal na. Parang kapag may ginawa kang proyekto, kailangan meron kang kickback palagi dyan. Yes, parang may kickback eh. Di ba sasabi nga ni Marcos yan, na hindi ko alam, maniwala kung pati siya. Pero nung sinabi naman ni Marcos yan, ni President Marcos, na parang ibabalik ng tiwala ang bagong Pilipinas, nagkaroon naman talaga ako ng hope. Ng hope. Kasi presidente yan na siya talaga, pwede mong paniwalaan. Yes, for whatever it's worth. May power siya. He has the power to do that. Si Presidente Marcos pa rin pero nung marinig natin itong si Ralph Recto, parang iba. Oo. Alam mo, friends, ewan ko lang parang hindi talaga ako masaya na siya naging executive secretary. Parang he was a wrong replacement. Parang mali. Parang hindi ko alam kung bakit siya naging finance secretary eh. Siguro baka economist yata itong taong ito. Malay mo, may alam din talaga siya sa finance. No? Pero to become executive secretary is not a joke. That position is very sensitive. Sa laki ng VAT na binabayaran natin, alam mo, sa ibang bansa, di ba, wala nga sila, mga 5% lang naman ng VAT, pero maunlad sila. Oo, sa Amerika, pakwentungan ni Rosette, mga Lindan, yung friend natin. Pero tayo na, we are paying 12%. One of the highest, But and yet, we still have the kind of life that we have in the situation of the society and ang lipunan ito. Kayo ba mga kababayan, kayo mga OTGians, are you for Ralph Recto as executive secretary? Parang may feeling ako na hindi siya bagay lang, no? Ako talaga alam ko hindi siya bagay to be executive secretary. Parang kulang siya sa humanity. Parang ganyan. Parang feeling ko parang red flag sa akin. Parang may gagawin siya hindi maganda.
Sorry ha, Ralph, if you're watching ha, feeling ko lang yon at yung feeling ko akin yon. Hindi mo pwede akong diktahan. Sabi niya, today, the responsibility is mine. That confidence, oozing with confidence, ang sinabi niya, today, the responsibility is mine. And that's a big word. It is. Oh, that's a parang sinasabi niya sa akin na parang, hey, wait, maghintay ka. Just wait and see. And a lot of things are, beautiful things are happening. I'll cross my fingers. Are about to happen. I'll cross my fingers. I am hoping na sana totoo. Sana maging maayos siya. Kasi yung mga pangako na gagawin niya lahat ng malinis na pamamaraan, maging transparent sa lahat, gusto ko lang makita yan. Gusto ko makita. Kasi pag hindi, babalikan ka namin, Ralph. Kasi para bang napaka-odd ng personality mo to become executive secretary. I don't know kung ano ba tagang maganda para sa what is the tamang criteria, tamang requirement to become an executive secretary. Pero itong si Ralph, parang alam ko parang hindi fit. Ako na, I will still give him the benefit of the doubt. Sige. Kung feeling niya nagkamali siya sa paglalagay niya ng VAT na 12% na nagpahirap lalo at lalong nagpayaman sa mga korakot ng mga politician at nagpahirap sa atin na mamamayan. Kung gusto niyang bumawi as he was saying na the responsibility is mine, I will give that and I'll be hoping that things will change rightly for the people. Oo. At sana tigilan mo na pagpapahirap sa mga tao, Ralph. Huwag na puro taxes lang iniisip mo. Bawiin niyo muna lahat ng mga ninakaw ng mga kasamahan niyo dyan. Lahat ng mga nagnakaw dyan. Saan nga pupunta na yun? Si Alcantara na nagbalik na ng pera. Magkano lang yun? 12 billion? 110 million? Diyos ko, yung mga pinag-deliver doon kila Joel Villanueva, kila Chis Escudero. Wala daw dineliver sa kanila. Di ba, sabi nga, may nag-deliver doon sa... Dinahin na nila. Puro naman dinayan. So, wala nga umaamin, di ba? Wala umaamin. Nahanap ko ito, 89 billion ng PhilHealth eh. Baka alam ni Ralph kasi siya nagpasoli eh. Diba? Gusto ko lang maliwanagan. Ito rin yung mga statement na kailangan nating marinig. Galing sa kanila. Oo, bago siya mapatuloy pagka-executive secretary, ipaliwanag mo sa amin, saan na ba yung 89 billion na yan? At saka magkano ba taga? Baka pwede mo kontaktaan ng resibo. Pwede ba yun? Diba, siyempre, halimbawa, from halimbawa, itong pondo na ito na hindi nagamit. Diba may mga resibo yun na binalik sa treasury? Diba may tinanggap sila doon na acknowledgement na 89 billion was returned to the treasury? Pakitaan mo naman kami ng resibo para maniwala kami sa iyo. Please lang. Yun man lang. Ano yung medyo, dadagdagan ko lang, return, dumalik lang sa akin, i-return nila. Halimbawa na yun, yung mga, di ba, balitaan natin, nas gabundok na pera, yung mga nakurakot, ng mga kung sino mga politician at sino mga nandyan ng mga nagkurakot. Yung iba naka-imbak lang sa bahay nila. Secretary Ralph Recto, kaya nyo po bang papalitan agad-agad yung mga bills natin? Pag binalitan mo yung mga bills na yan, diba? Paano? Yung mga naka-imbak sa kanila, kailangan nila ngayong ipailagay sa bangko. Kasi baka hindi natanggapin. Kasi baka hindi na i-honor. Kumbaga, yung mga dati mga pera na yun, kumbaga, i-discredit na. Papalitan natin bagong bill. Tapos yung bills na ito ngayon, ang pwedeng gamitin natin nasa yung ating tender na pwedeng gamitin for purchase, pang-purchase. Ba, ito na yung pera natin. Yung mga dating pera may 1,000, wala na yon. Kaya mapipilitan na lang ngayon. Na i-deposit pasok sa bangko at makikita. Para umabot sa deadline. Yes. Kasi kung hindi, mapapunta para lang siyang papel. Papel na lang siya, walang kwenta. Yun. Di ba? Pwede yan eh. Diba? Alam mo, pwede suggestion lang naman po. Kasi di ba, hindi nyo may pakita kung saan yung mga pera na sa mga bilyon-bilyon na ito na makumikomisyon na. Sabi nga ng iba, ay nakatambak lang sa iba mga condominium, umuupa sa isang kwarto, kung bibili sila ng isang unit para tambakan lang ng pera. Di ba, may kwento pa nga na, di umano allegedly, si President Marcos daw may biniling isang bahay sa Forbes Park na para imbakan na ng pera. Sige nga, gawin nyo nga yun. Diba para lumabas ngayon. Sabi naman niya, the responsibility is mine. Yes. So, why not give you that responsibility? Maganda yung idea mo yan. Hindi na kasi sa sobrang, alam mo, niinis ko ba, paano ba pwedeng makita para maging transparent ang mga kagaguan ng mga karim-marim na ating mga politician na mga nakurakot na yan. Ayan Ralph Recto, the responsibility is yours. And we're giving you that. Nakita ko yung mga comments sa ating mga OOT dun sa ibang klase, galit na rin sila. No? Pero yung pagbabalik ng tiwala, that's yet to happen, ha? Yan kumbaga sabi nga nila, respect is earned.
You have to work on that. Kagaya rin ng tiwala. Yung respeto at tiwala ay, there's a thin line between that. Yeah. Ayun na. Naku, mga OOT dyan, alam ko, may salitaan ko ang mga sentimiento. Ikaw, yung mga tanong ni nanay, check ba sa'yo? Yung suggestion natin na kung pwedeng palitan lahat ng mga bills at para bumalik yung mga kinurakot nila na naka-imbak lang maglabasan. Naku, pwede naman yun, di ba? Di ba? Sana makarating, sana iparating, sana may marinig, sana may mangyari. Okay. Yun. Naku, bago tayo sumama ang loob natin, diretso na tayo sa ating next segment habang kumakain ng cake si nanay. Ang latest biz ng showbiz. Uy! Maraming salamat kay Presi Uy. Oo, Tito Presi, maraming salamat. Tinapay na. Ano to, banana cake? It's a banana cake. Nice. Sarap, banana cake kay everyone. Wala namang 500 dito. Wala. Hindi pa ito Wala pa. Kasya pa. Anyway, itong paghihiwalay ni Julia Barreto at Gerald Anderson, na biglang pati yung mga like Viva may mga statements na sila. Yung management nila, may mga statements na dahil nga talagang pinag-usapan talaga ito even before. Actually, sinabi nga ng Viva Management at saka na Star Magic, who handles the career of Gerald Anderson. This is mutually agreed. Mutually agreed by both parties, Julia and Gerald himself, na maghiwalay sila. Kumbaga na magkaayos sila. O maghiwalay sila amicably. Kumbaga, inamin nila, they confirmed na ito through the management company's respective management na hiwalay na talaga yung dalawa. Sabi, marami rin ng hinayang. Kasi di ba, after many years na before pandemic kaya tayo, naalala mo yung kwento ng mga moonlighting, gaslighting ni Gerald daw kay Bea, dapat napunta kay Julia na hindi natin klaro kung wala na talaga sila na pumasok si Julia. Tapos ang dami na nangyari, may mga chismis na sinasaktan ni Gerald si Julia, na kay Julia. Naalala, may nagkwento sa atin na parang a reliable source na parang di umano'y sinaktan ni Gerald si Julia na ikinagalit ni Marjorie. Yes, pero gumagawa doon that time si Gerald ng paraan para mag-apologize. He was sorry about it. Yes. And that time na, ito opening ng teleserye niyang Sins of the Father ni Gerald na feeling ko na parang he wanted, the whole management wanted to save Gerald. Nang sa ganun siya, pero baka hindi kumita nga naman yung teleserye yun. Baka ma-affectuan sa negative publicity. In fairness na kay Julia, no, nag-uho siya sa Itbulaga nun Parang in the process of everything, she was still working and, ano yun, yung parang hindi siya pinoprotektahan niya ng sobra si Gerald and pretended that nothing is happening. Parang wala lang siya acted that out well, Kumbaga, in fairness, kumbaga, hindi siya nanira kay Gerald. Even si Gerald naman, kumbaga, both of them naman were decent na hindi nagkasiraan. At yun yung magandang paghihiwalay, na kahit alam mong nasaktan ka or nasaktan kayong pareho sa paghihiwalay, you have na capacity or the guts to say something bad sa taong minahal mo naman. Pero among tanungan nila ba sa kasabihan na, what was the last straw that broke the camel's back? Kumbaga, ang real reason kung bakit umabot na sa nakapag-decision to part ways. Yan ang hindi natin alam, no? Kung ano ang talagang pinakasukdulan para maghiwalay na talaga sila. Na yung pamilya ni Julia, di ba, parang hindi na talaga gusto si Gerald. Hindi na si Gerald. Dumating na sa puntong merong okasyon ng pamilya, hindi naman pumunta si Gerald Parang hindi na siya welcome. Dahil parang may nangyaring hindi nila gusto na nagawa si Gerald na nasaktan ng sobra itong si Julia na hindi mo na masisising pamilya. Pero wala namang third parties, friends. Wala namang na-mention third parties. Ang mahalaga ay they separated amicably at saka tanggap naman ito ng kanilang mga management offices. So kumbaga, let's watch, no? Ngayon na lang, tignan na natin kung sa patutungo itong kanilang mga karera na, di ba, na wala naman ng love life. Balay mo, Diyos ko, sa gwapo ni Gerald, makakanto ka ganun. At ganda ni Julia. Pareho silang, napakalawak pa ng Ako gusto ko lang talaga yung observations nila na parang hindi sila mga maanghang na salita sa isa't isa. Wala na bastusan. Napaka-matured. At yun naman talaga ang dapat, lalo ng mga artista sila, they should be a role model to people. Pero may mga sinasabi na sila na, please respect our privacy. Alam mo, tigilan nyo na yung mga respect our privacy. Baka pag-untugin ko yung maulo nyo. Kasi bakit? Nung masaya kayo,
nung masaya kayo sa mga artista, hindi lang ito kay Gerald. Yes, for general. So, in general. Nung masaya kayo, dahil mga celebrities kayo, pinupost nyo sa mga Instagram nyo, mga halikan nyo, mga landian ninyo, yung mga regalo sa isa't isa, na talaga akala nyo wala nang bukas, na talaga may forever, na ang saya nyo. You involved all of us. You involved all your fans. Ngayon naghiwalay kayo, may mga drama kayo na, please respect our privacy. Hoy! Tigilan nyo kami, no? Tama na. Maghiwalay na lang kayo, wala naman respect our privacy. Ang mga tao, basta hindi na kayo tirahin below the belt, wala naman problema eh. Kung mag-theorize mo sila, bakit kayo sila nagulay? Siguro may third party, siguro may problema sa ganyan. Wala na kayong pakialam doon, hayaan yung mga tao mag-isip, di ba? Sa kanya, pag naghiwalay talaga, mahirap, masakit. Oo. Hindi biro siya. Pero, sometimes, hindi talaga para sa isa't isa, isang araw, mararamdaman mo na lang na, hindi ka nagalit, wala nang pain sa puso mo. Mabubun ka na. Yeah, we just have to wait for that. And ako saludo ko sa dalawang tanay na hindi nagbigay, nagtapunan ng mga maangang na salita sa isa't isa in public. Pero ito naman kasunod natin, syempre, bagong pag-usbong ng pag-ibig. Oo. Kumbaga, si Kobe Paras became very controversial nung hiniwalayan niya si Kylie Alcantara ngayon. Diba? Talagang grabe. Medyo hindi rin maganda yung pag-iwalay na yun. Pinag-usapan natin yan. Ilang beses natin pinag-usapan. Kumbaga, nagbatuhan din ito ng mga masakit na salita. Tapos, ito naman si Elise Hoson. In fairness naman sa kanila ni McCoy De Leon, nung mag-iwalay sila, medyo tahimik naman sila. Though meron silang anak. Na incidentally siya. Elise. Yun yung dapat sa mga may anak na mag-ihiwalay. Dapat talaga hindi magsisiraan yung mga magulang. Oo, kasi sa anak yan eh. Siyempre, tulad yan, paano siraan ni McCoy si Elise? Siyempre, si Elise ay ang nanay pa rin ng kanyang anak. Kumbaga, nagkakadugtong-dugtong pa rin ng mga yan. So, kumbaga, maganda yung ginawa na medyo tahimik na sila. So, kumbaga, separated na sila. Kumbaga, hindi na sila a pair. Okay. After nung August na paghihiwalay nila, September noon ay biglang nakikita na magkasama itong si Elise at saka si Kobe. Tapos parang magka-holding hands pa daw sila, ganyan. So people are... Kasama yung baby. Parang sila lang na. Sila lang. They will go out. Pero in a group, no? But people are like speculating na parang sila na and they were dating during that time. At ngayon, parang may mga nagko-confirm na parang sila na nga. Kasi nagkikita na sila in public eh. Kumbaga they're showing it off in public, whether deliberately or nagkakataon lang. Pero alam naman, ang pagkakaintindi ng mga tao is sila na eh. Bakit silang dalawa na? Actually, okay naman, gwapo, tsaka maganda yung bata. Kumbaga, kahit sino naman punta sa kanila, kumbaga, basta wala lang silang naapakan, wala silang commitment sa iba, why not? At saka mukhang itong si Kobe na mukhang tanggap na may anak si Elise. At yun ang mahalaga doon. Kasi mukhang yung bata, parang, I don't know kung siya yung nakita ko na parang karga pa niya yung bata. Bit niya yung bata. Ang ganda. Kumbaga sa mga kwentuang kayo, sa instant daddy na siya. Kasi may anak na si Elise eh. Pero kumbaga, alam mo yun, natural lang yun. Kasi if I were also Elise, no, liligawan mo ako. May anak ako. Kakalilinaw nating usapang ito. Kasi syempre, pag minahal kita, dapat mahalin mo rin yung mahal ko. Sabayan ang pagmamahal mo sa akin, yung pagmamahal mo sa anak ko. At mukhang kaya lang maibigay ni Kobe. At yun yung mga henerasyon ngayon na ganun sila. The generation of today can really embrace kahit may anak na yung babae. Kasi ng mga henerasyon ng mga nanay at tatay ko, pag may anak na ayaw nila eh. Ayaw nila. Parang may henerasyon na to, parang okay at tanggap nila yun. Depende tika sa mga kinakain ng mga bata ngayon. Siguro growing mass. Mga growing mass na kinakain nila. Laying mass. Iba na talaga mga pagkain ngayon, no? Pero mas okay siya. Mas papabor sa may liberation eh. May liberation. Pero cute, no? Gwapo ni Kobe, maganda si Elise, at saka malay natin, alam mo sometimes, yung sasabi na first love, sometimes hindi naman talaga ukol eh. Yes, it never dies, tama yung kasabihan. No? First love never dies. But it doesn't mean na kapag sa first love mo, siya talaga ang true love. Siya talaga ang tamang love, partner mo. Kasi sometimes, yung first love mo will just, kumbaga, yun na magiging lesson. Lesson for you to become better, to become a better lover, to better partner. Kumbaga ganun yun. Malay mo, ito sa kanila mag-work. Diba? Basta, kasi mukhang si Kobe, mukhang seryoso ito sa love life niya. Saka parang hindi siya parang kagaya nung kay Kylie na parang it was just like, na
pamabilis ng relasyon. Ito parang... Pero naalala ko na kung paano ipaglaban ni Kobe si Kailin. Naalala mo dati na parang biniro siya ni Nanay Lolit, late Nanay Lolit Solis about Kailin. Talaga nagalit siya kay Nanay Lolit. Kasi sabi niya, kumbaga girlfriend ko to. Alam ko baga, respeto mo to. Parang ganun dati. Galit siya, ganun siya magmahal. Si Kobe, kaya maswerte rin babae na, kaya grabe matato ng batang pala. O, dami. Sobrang dami na tattoo. Pero bagay naman sa kanya na eh. Sabagay, ang sa akin na para tanggapin at tunay na magmahal, mahalaga sa isang babae kagaya ni Elise na yung who would find someone na talagang she deserves. Ayan na, ingatan nyo ang bago nyong relasyon. You just came from... Wala pa, hindi pa sila. Hindi pa ba? Hindi, parang sila na. Wala pa sila na. Kung halimbawa lang, kung sakasakali maging kayo na talaga at confirm na ninyo, naku sila mag-confirm sa isa't isa. Alagaan yung relasyon nyo because you both came from a broken relationship, di ba? So, kaya this time, make it work. Pero mas discreet sila ngayon. Mas okay yata yan. Kaya mas okay yan. Sino mas gusto mo? Si Kobe o si Andre? Paras? Para sa... kanino ka mas nagagwapuhan? Parang itong si Kobe. Si Kobe, no? Parang mas... parang mataba. Kagaya ko mataba-taba. Hindi naman. Ang malaki ng pinayat mo eh. Salamat nanay. Nakakainis ka. Hindi, si Kobe kasi parang parang baby boy. Parang nota. Ano pa yung isa? Si Andre. Si Andre parang baby boy. Ito kasi parang... Oo, parang lalaki. Oo, parang siya eh. Season. Season. Oo. Alam mo na season, Season, auditorium. Just later. Later. Naku. Diretso na tayo. Naku, sa mga OOTizens natin na patuloy na nagmamahal sa atin, pumaspasyal na po kayo sa Deluxe Spa para makapag-relax tayo. Yan, ang paborito kong Deluxe Spa, ito ay located along Scarlett Fernandez, corner to Mas Morato, sa gilid ng Chili's. Alam mo yung Chili's? Di ba, hanapin nyo dyan si Vince Miraflores kasi mahilig din siya sa banana cake. It's a hotel experience. At sa mga gusto namang magbakasyon sa Tagaytay, wala pa po kayong hotel or may stayan, you can go message us dito sa OOTD page po natin. Mag-comment po kayo o kaya pwede kayong mag-message sa amin ng sa ganun ay mabook po namin kayo. Medyo marami na po nagpapabook ng mga OOTians and we are giving you a beautiful discount mga OOTians kapag sa OOTD page kayo nag-comment or nag-message. Naku. Sayang nga eh, kasi pauwi na sila Carlo at Nanette Nazareno ng Chino Hills, California. Pabalik na sila ng States. Kapag balik na sila mag-overnight doon sa... Yun! Ako, Nanette, ha? Ito na, hinihintay nyo na. Ibibigin na namin ang Hula Bira! Nakakaloka. Kakaloka ka. Ay, nako. Marami na nabubwisit dito sa kilalang actress na ito. Bakit? Mga fans niya, mga supporters niya, mga reporters. Kumbaga, dati talagang hallelujah talaga sila sa actress na ito. Kasi, bait na bait sila. Kumbaga, kasi wala siyang ginawa kung magsabi na, I love you. I love you. Pero maraming dumaan na mga kalamidad. Sa mundong ibabaw. Lalo dito sa bansa natin. Kung saan... Dito mga... Ba, ang ganun-ganon. Wait lang, iramin nga natin itong panyo na to. Sorry. I'm sorry. Alam mo na. Diba? Papayag yun sa mga luha. I love you. Dumaan ng mga kalamidad, mga disasters, pandemic, and everything. Yung mga reporters na malapit sa kanya. Some of them, hindi man lahat, no? Hindi man lahat. Kasi yung mga to naman, ang mga reporters ay hindi naman yan basta-basta nang hihingi sa mga artista na nahihiya naman yan sila. Pero alam mo, may mga artista talaga na may kusa. Kasi unang-una, she's very, very rich. Hindi lang rich, filthy rich. Filthy rich. Kumbaga, pero hihintayin mo pa ba na hingang ka ng yung mga loyal na mga reporters sa kanya, laking tulong sa pagsikat niya para matulungan mo sa mga panahong ito. Mano bang kumustahin mo sila para kumbaga, oy, kumusta ka na? Are you okay? How is pandemic for you? Ano ba nangyayari? Meron ka pa ba diyang bigas? Wala siyang ganon. Hanggat makaiwas siya, iiwas siya. Hanggat makaiwas siya. Hindi, sabi nga ng mga dati niya mga supporters, puro lang siya, I love you, I love you, I love you, thank you. Pero hindi siya tumutulong.
Hindi siya marunong tumulong Baka financially. sapat na I love you sa kanya. Baka ang love language na ay yung pagsasabi ng mahal ka. Sana man lang hindi mo pinagkikitaan ng taong bayan. Alam mo yon? Kung Bakit hindi, politician siya? ay, hindi ko nasasabihin, I love you. Ay. Ganun. Diba? Kumbaga, kung meron ka, paano bang tumulong ka? Hindi man ito obligasyon. Kumbaga, pero bilang tao, ako kasi, ikaw, alam natin, kilala mo sa natin siya Pangkoy, sila, Layan, kahit mahirap lang tayo, inuobliga natin mga sarili natin. Mayaman ka na eh. Mayaman. Oh. Ako? Oo, mayaman ka. Yes. Oo. Doko yes, no. Kumbaga, we ask people na malapit sa atin, or kahit sino dyan, kung kumusta sila, tapos kung meron naman ako, kung meron tayo, di ba? Tumutulong tayo. Wala mo masama dun eh. Kumbaga, hindi ka obligado, yes. Baka sabihin mo na, bakit? Nagtrabaho ko para sa inyo? Darling, malaking kinita mo sa kanila. Malaking kinita mo sa taong bayan para hindi ka matutong tumulong. Hindi lang puro sarili mo. Naisip ko, di ba? Ang tawag sa kanya, di ba, ate nga eh. Oo nga. Oo. Pag ate, kailangan, di ba? Minsan parang mas pamilya ang datingan. Oo. Kumbaga, kaya tingnan mo na lang yung iba mo mga supporters sa press. Sabagay, hindi mo naman sila kailangan talaga na ngayon eh. Kasi digital na lahat, di ba? Puro online na. At puro kayo na lang may mga vlog kayo mga sarili ninyo. Kumbaga yung mga reporters natin na nagsusulat, di ba? Na nagsusunog ng kilay para lamang matulungan ka, mai-promote ka. Ay, kinalimutan nyo na. Ang dami sa kanila medyo naghihirap ngayon. Pero parang wala lang sa'yo. Samantalang ikaw ay nakahiga sa salapi. Pero may sinasabi naman niya, I love you. It's not that enough. Ang I love you, hindi pwede ibili ng itlog sa palengke. Ang I love you, hindi pwede pambiling hamon para sa Leche Buena. Ba't biglang tumaas ang boses? No? Ay, sorry naman. Nabigla lang po. Okay, bigyan mo Overwhelmed lang. Bigyan natin sila ng clue. Anong clue natin? Sa lahat ng panahon. O, Sa lahat ng panahon. Panahon, ipaglalaban ka. Paglalaban kita. Alam mo, sa lahat ng panahon, dapat ay panindigan mo. Kumbaga, nasa tao rin yan eh. Kumbaga, nasa tao yan kung talagang when you're talking about panahon na, ano ibig sabihin ng panahon? Huwag na. Rainy? Huwag naman. Ay, diba? Or sunny? Oo. Ay, hindi. Okay. Sweet mo naman tagay person. Ay, sorry. Kumbaga, think of other people too. Kumbaga, kasi napakanega ng dating eh. Hindi ko nagugustuhan yung mga nakakapit Ako na itong artista na to, gusto ko naman talaga siya bilang artista. At alam kong magbabait naman siya. No? Minsan lang siguro baka meron ng nakakaligtaan. Bilang tao kasi minsan kailangan may magtatap ng shoulder natin para maalala natin yung mga bagay na baka nakakalimutan natin. Pero huwag mo kalimutan, may obligasyon tayo sa ating mga kaibigan. Obligasyon nila sa pamilya natin, sa outside world. Kasi ikaw ay, you have your own people. May mga pinaglilingkuran ka. Alam mo yon kung anong kinayayaman mo ngayon, galing sa kanila yon. Baga, pwede naman ibalik. Balik mo naman sa ibang pagkakataon. Not necessarily directly to those people, but to other people who at least have helped you in your career since day immemorial. Kaya, yun nga sasabi natin, huwag masyadong madamot. Hindi madadala sa hukay mo yan. Hindi. Promise. Nako, yan na. Mga autism, may hula ba kayo? Magkopyahan na tayo. Sana walang row for. Yes. We will open and end this show. Yes. With the band. Muna ha. Okay? Of course, happy birthday muli sa aking kaibigan, Erwin Celis ng Malolos, Pampanga, kaibigan ko siya ng college na. At sa aking kaibigan na si Jaco I think nasa Laguna yata si Jaco. Sa inyong dalawa, happy birthday. May God bless you. And of course, sa aking favorite na Tita Nanita Canlas, Sawal. Maraming salamat. Happy birthday at love na love kita. Yes, since it's Christmas season, let's love each other, let's enjoy, let's help each other, okay? Yeah, pag sinabing Christmas season, mga team OFW, team abroad, team no skip, team share, team pakulay. Kung nagpakulay ngayon, maraming salamat. Papasalamatan namin kayo sa susunod. Thank you, of course. Team Tanggol. Team Tanggol, mga team Balik sa Umpisa, team Silent. Yes, yung mga hindi nagka-comment. At yung mga team na
as team na live, na palagi nanonood ng live natin, na maraming salamat. Of course, sa mga hindi pa natin subscriber, naku, nakakalimutan po lagi namin magpa-subscribe, no? Pindutin nyo lang po ang subscribe button. At saka yung notification bell, ipindutin nyo para ma-update namin kayo sa mga bago namin video. Ganang Kapampangan, Tsuken, malakas namin. And of course, I wanted to say thank you to Basista National High School sa panonood nila ng 3 buo. 90% ng mga ano natin nanood sila. Maraming salamat sa pagmamahal ninyo. Basta alam niyo yan, sobrang happy ako. Sa mga kababayan ko at sa mga kamag-anak ko sa Pandan, Dingle, Iloilo at sa Santa Barbara, Iloilo at sa mga classmates ko sa Haro, sa Iloilo City, sa Negros, Bacolod, everybody all over the country and all over the world, thank you in advance. Merry Christmas. Okay? Yon. Ito po ang OOTD. Oras ng opinion. Talakayan at diskusyon. With my nanay na nag-remind lang naman sa isang kaibigan o dating kaibigan o sa minamahal na kaibigan. Ang ating minamahal, Nanay Jobert Sucaldito. Maraming salamat, anak ko, Direct Chops Manansala, sa lahat ng seasons, mga kaibigan, dapat nagmamahalan tayo. Nakapasok. Yes. Ngayon totoo yan, no? Yung pagmamahal, no? Wala talagang pinipili ang tao. May anak man yan, sino man yan. Basta pag nagmahal ka. Yeah. Importante, tunay kang nagmamahal. Sa mga OOTDs natin na hindi namin pareho ng opinion, maaaring hindi tayo pareho, wala naman talagang maling opinion sa tamang talakayan na may makapusong diskusyon. To everyone, God bless you and to God be the glory. Michael Pangkoy. Pangkoy, Leon Manansala Mikla. Raymar Buado. Thank you sa inyo lahat. Bye. Bye. Sa mga manliligaw sa akin dyan, alam mo na, Pasko na. Santa ka talaga. Santa, okay. Bye.